Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Rian Escat. Mag-i-interview ako ngayon ng 2 tao tungkol sa El Filibusterismo. Ang una sa aking listahan ay ang aking butihing ina, si Mami Rowena. Magandang hapon, Mami Rowena. Kumusta po kayo? Magandang hapon din, Rian. Okay naman ako. Ikaw? Okay naman din po, Mami Rowena. Ready na po ba kayo? Uy, ready na ako. Sa unang katanungan, sino ang paborito niyo pong tauhan at bakit? Ang paborito kong tauhan sa El Filibusterismo ay Padre Florentino. Siya yung, isa siyang paring Indio na siyang tumatayong amain ni Isagani. Natouch lang ako dun sa eksena sa El Filibusterismo kung saan may kinukonfess, may pinagtatapat si Simon sa kanya. Then, nalabutan ito ng hininga dahil sa laso na kanyang ininom. At sabay, siguro, ewan ko kung paano, pero ibinigay ni Simon ang isang baul na nung buksan ni Padre Florentino, siya mismo ay nagulat. Kasi puno-puno yun ng alahas. Na kung tutuusin, yung alahas na yon na ibinigay sa kanya ipinagkatiwala sa kanya ni Simon, kung itatago niya para sa kanyang sarili, natural na yayaman siya. O di kaya, bilang isang pare, pwede niyang i-donate sa simbahan para makikinabang ang simbahan. Pero, kung bakit ko siya hinangaan, kasi ang ginawa niya, alam ng lahat ito itinapon niya ito sa dagat. Kasi alam niya kung paano nakuha or naipon ni Simon ang mga alahas na iyon. Diba? Sa kung paano niyang paraan nakuha yung mga yun. So, parang galit kasi si Simon sa El Filibusterismo Galit siya, gusto niya magpayaman. So, marami siyang alahas. So, yung alahas na yun sumisimbolo sa paghihiganti o kasakiman ni Simon na siyang itinapon niya sa dagat. Sa pangalawa naman po, sa mga kabanata na nabasa nyo, alin doon ang gusto nyo at bakit? Actually, hindi ko talaga kabisado ang bawat kabanata ng El Filibusterismo. Pero ang pinaka na-focus ang aking attention ay dun sa kabanata 7. Ito kasi yung ito yung parang one of the climaxes ng kwento kasi dito nabunyag ang totoong katauhan ni Simon na akala ng lahat ayun nga kasi nalaman ni Basilio na ang mag-aalahas na Simon at si Crisostomo Ibarra ay iisang tao lamang. Iisang tao lamang siya. So, ito yung kabanata na na-reveal yung pinakatago-tagong sekreto. Imagine, 13 years. 13 years yun kasi the first time na nagkita si Crisostomo Ibarra, 13 years ago. At ang batang si Basilio sa parehong lugar na yon. At ito nga, after 13 years, nalaman nga ni Basilio, nagkaalaman na sila at alam din ni Simon na nabuking na siya ni Basilio na siya pala si Crisostomo Ibarra. Interesting story po yun, no? Oo. Ikaw ba naman malaman yung secret mo, di ba? Sa bahay nga lang, halimbawa, malaman ng mami mo yung secret crush mo. Oo. Pero, sa anong character ka pinaka na-relate at bakit? Siyempre, yung pinakabida si Simon. Hinahangaan ko siya kasi hindi naman sa ugaling mapaghiganti. Kasi nga diba may kasabihan tayo, pag binato ka ng tinapay, batuhin mo rin ng tinapay. Pero pag binato ka ng bato, bilang Simon, siguro ikaw si Simon, nababatuhin mo din ng bato. Kasi sa panahon ngayon, ayun, ang dami na ngang bullying. Kaya ko nga kayo pinag-taekwondo Kasi pag kailangan ng ipagtanggol ang sarili mo, at kung pakiramdam mo, niyuyurak na yung pagkatao mo, dinadown ka na ng isang taong ito, you have to fight. Dapat ipagtanggol mo yung sarili mo. Sa sarili mong paraan. Pero, syempre, pakaisipin din natin na anumang pwede natin gawin, hanggat maaari pa rin, huwag nating ilalagay ang ang batas sa sarili nating kamay. Basta kahit hindi pa enough yung away ninyo, wag muna kayong lalaban. Oo. Hanggang pwede, matuto tayong umintindi. Isipin natin, bakit kaya yung isang tao ganito ang ugali, baka naman may pinagdadaanan siya. Kaya nga po. Pang-apat na tanong,
Paano naiiba ang pananaw ni Rizal sa karahasan at revolusyon sa El Filibusterismo kumpara sa No Limit Tangere? Base sa aking maikling research, sa No Limit Tangere medyo andun pa ang reforma eh. Ibig sabihin, hanggat pwede, anumang nararanasan na maling pagtrato sa mga Pilipino noon, dapat mahinto. So, dinadaan muna siya sa maayos na pamamaraan. Yan nga sa panulat nga ni Jose Rizal. Ngayon, siguro, imagine, di ba? 333 years tayo nasakop ng mga Espanyol. So, sa 333 years na yun, ginawa nila tayong kolonya. Diba? Naging kolonya tayo ng Espanya. So, itong si Jose Rizal, pagdating na sa El Filibusterismo, naging ano na siya naging radikal na. Kumbaga, mas ginising na nito yung damdaming nasyonalismo nating mga Pilipino na ang bansang Pilipinas dapat para lamang sa mga mamamayang Pilipino na ang pamahalaan na meron ang Pilipinas ay pamahala ng mga Pilipino at hindi ang pamahalaang Espanyol. Panglimang katanungan. Ano ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa El Filibusterismo na maaari magamit sa ating lipunan ngayon? Okay, syempre, sikat na sikat dyan yung sinabi nga ni Jose Rizal na kayong mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya kaming mga nakatatanda, kaming inyong mga magulang ang nagsisilbing gabay ninyo upang hindi kayo malihis ng landas. Pero dahil nga, yun, lagi ko sinasabi sa'yo, na kahit anong gabay ko sa'yo, kung mas ma-impluensya pa rin ang mga barkada mo, kaibigan mo, medyo yun yung haharang sa daan na gusto kong, sa tamang daan na sana tinatahak mo bilang isang kabataan. Pero, syempre, dahil nga sa dala ng teknolohiya, hindi natin maiwasan na maraming mga maraming mga temptations na nararanasan ninyo kasi masyado na kayong expose sa mga gadgets, masyadong ang dami nyo ng alam. So dahil sa marami kayong alam, at ang dami pang kaalaman na ino-offer sa inyo, nag-e-explore kayo. Pero okay lang yan, basta yung mga explorations ninyo, mga gusto pa ninyong malaman, matutunan, para pa rin sa kapakanan, hindi yung sa mawawala ka or mapupunta ka sa maling landas. Ayun lang po, Mami Rowena. Salamat po sa inyong oras. Walang anuman diyan at maraming salamat din sa pagbibigay ng chance sa akin na ma-interview. Actually, nangalawang na ako sa No Limit Tangere at El Filibusterismo at dahil nga sa ganyang mga proyekto, nare-refresh ako. Kasi actually, idol na idol ko si Jose Rizal. Meron nga ako niyan. Asan na ba yung libro ko? Meron ako niyan, wala lang yung isa. Yung No Limit Tangere, color red yan. Ang meron ako dyan yung El Filibusterismo. Ay, El Filibusterismo. Okay, maraming salamat. Thank you po. Ang aking pangalawang i-interviewin ang aking kapatid na si Ate Raina. Kumusta sa'yo, Ate Ina? I am good. Okay lang ako. I feel relaxed. May mga good vibes ka talaga, no? Siyempre naman. Ready ka na ba sa ating interview ngayon? Siyempre. Dapat lang. Ang iyong katanungan ay, sino ang paborito mong tauhan at bakit? Ang paborito kong tauhan ay si Simon. Dahil siya ang bida sa El Fili at ang kanyang karakter ay napaka-matapang. Matapang. May paninindigan sa sarili, ganon. Wow, si Simon. Pangalawa, anong eksena ang pinakagusto mo sa El Fili at bakit? Sa tingin ko, ang pinaka-paborito kong eksena ay yung nabasa mo ba to o napanood mo ba to? Yung naghuhukay si Simon. Kasi yung alahas, diba, may kukunin siya, may ibubukol ba sana siya? Ay, hindi, may kukunin siyang alahas from doon sa nabukol. Tapos, nahuli siya ni Basilio. At doon sa eksena na yon, itong aking paborito dahil doon sa eksena na yon ay doon na-reveal kung sino talaga si Simon. Pala siya ay si Crisostomo Ibarra. Si Crisostomo Ibarra. Sa pangatlong tanong, sa anong character ka pinaka-na-relate at bakit? Siguro si Basilio.
kung saan ako pinaka-relate dahil, di ba, parehas kami estudyante, nag-aaral. At siya ay may nakaranas ng mga hamon sa buhay, paghihirap, like, namatayan siya. Although, din naman ako namatayan. Pero ano, di ba yung depression, parang ganon, anxiety. Hindi naman ako depressed. Basta yung experience na gano'n yung naghihirap siya, tingnan mo, naging successful pa din siya in life. Nagpupursige siya sa medisina. Gano'n, naging successful siya in life. So, ayun, doon ako pinaka-narrate and inspired na din. Kahit marami talaga tayong mga hamon sa buhay, kailangan maging positive thinking pa rin tayo, di ba? Exactly. Pang-apat na tanong, kung ikaw si Simon, gagawin mo ba ang pagpapanggap niya bilang mag-aalahas na Simon? Oo, sa tingin ko gagawin ko ang pagpapanggap dahil sa panahon na iyon ay delikado kasi yung naging imahe na ni Crisostomo Ibarra. So, kailangan niyang magtago bilang si Simon para din yung purpose no, diba nga, para makalaya tayong Pilipino at maalis yung mga Espanyol sa Pilipinas. Oh, yes. Panghuling tanong, ano ang mga aral na maaari mong matutunan mula sa El Filibusterismo na maaaring magamit sa ating lipunan ngayon? Huwag tayong magpapaapi. Alamin natin kung alin yung atin, like ang Pilipinas sa atin yan. Ba't tayo magpapasabot sa Espanyol? So, kailangan nating lumaban, ipaglaban ng ating bansa, soberanya. Tama. Salamat sa iyong oras, Ate Raina. Maraming salamat din, Rian. Ang mga natutunan ko sa aking interview ng miyembro ng pamilya ko na sina Mami Rowena at Ate Raina ay marami tayong dinanas ng mga paghihirap sa mga kamay ng Espanyol at nagpapasalamat ako kasi may mga bayani na nagsakripisyo para sa ating bansa at para umunlad at maging mapayapa ang bansang Pilipinas. At katulad ni Jose Rizal, sinulat niya ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na naglalaman ng mga pagsasakop o mga pag-aabuso ng mga fraile o mga Espanyol. Base rin sa mga sagot nila, ang gusto nilang paboritong kabanata ay yung parte na si Simon ay naghuhukay o nagbuburol ng mga alahas at nakita na lang ni Basilio na ayun pala si Crisostomo Ibarra. Ang gusto rin nilang paborito eksena nung si Crisostomo Ibarra ay nagpalit anyo ng Simon dahil gusto niya maghiganti sa mga Espanyol at gusto niya rin patunayan na tayong Pilipino ay kaya ring lumaban sa kanila. At sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ang kabataan ay gagamitin nila ang kanilang boses para sa mga issue sa Pilipinas tulad ng korupsyon, diskriminasyon at iba pa. Muli, sana may natutunan kayo sa interview tungkol sa El Filibusterismo. Muli, ako si Rian Escat, ika-10 baitang. Paalam!